Bakit nga ba bawal matalo si John Ariel Casimero kontra yan kay Luis Nery sa Kyrgyzstan? Casimero, maraming pinagbabawal sa darating na laban. Mabigat pinapasan. Nery, ang wawasak at magpapaiyak. Mga kwento, narito ang ating kwento. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat knockout may kwentong pinaghugutan. Mula sa mga probinsya hanggang sa world stage, hindi lang tayo nagbabalita, nagbibigay tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa na kwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Sa darating na April 18, 2026, ang malamig na hangin ng Bishkek, Kyrgyzstan ay magiging saksi sa isang bakbakan, higit pa sa isang simpleng palakasan. Ito ay hindi lamang isang laban para sa dagdag na panalo sa record. Ito ay isang digmaan para sa nalalabipang dangal, pamana at kinabukasan na isa sa pinakamakulay at kontrobersyal na boksingero ng Pilipinas. Si John Ariel Alas Casimero. Sa kabilang dako ng ring, nakatayo ang mapanganib na Meksikano, ang dating kampiyon na si Luis Pantera Nery. Sa ibabaw ng lona, ang salitang pagkatalo ay hindi lamang isang opsyon para kay Casimero. Ito ay isang sumpa na tuluyang wawasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero bakit nga ba bawal matalo si Casimero? Ang unang dahilan ay ang nag-ugat sa pinakamalalim na aspeto ng kanyang pagkatao, ang kanyang legasiya o pamana sa boxing. Si Casimero ay isang 3-division world champion na. Ilan lamang sa kasaysayan ng boxing ang nakakagawa nito. Ngunit, ang kanyang karera ay nabahira ng mga isyu sa labas ng ring, mga naudlot na laban, lalo na kontra yan kay Naoya Inoue, mga problema sa timbang, at ang pagkabaklas ng kanyang world title belt na hindi man lang natalo sa taas ng ring. Ang laban kay Nery sa Kyrgyzstan ay ang kanyang huling pagkakataon na patunayan na siya ay kabilang pa rin sa mga piling mandirigma ng mundo. Ang Kyrgyzstan ay isang neutral na teritoryo, malayo sa kinagisnang ingay sa Las Vegas o sa Maynila. Ito ay parang isang pagpapatapo na kailangan niyang pagtagumpayan upang makabalik sa tugato. Kapag siya ay natalo, ang lahat ng kanyang nakaraang tagumpay ay matatabunan ng naratibo ng isang buksingero na sayang, isang buksingero na may talento, ngunit walang disiplina at tuluyang nalaos na hindi nakuha ang pinakamalaking gantimpala. Bawal siyang matalo dahil ang pagkatalo ay nangangulugan ang pangalang John Ariel Casimero ay kukutsain ng kasaysayan sa halip na ituring na bayani. Sa isang natatangi at masakit na aspeto ng karera ni Casimero ay ang kanyang relasyon sa kanyang sariling mga kababayan. Sa mundo ng social media, si Casimero ay nangaan ng marami, ngunit siya rin ay target ng walang humpay na pambabatikos at mula pa mismo yan sa mga Pinoy na mga boxing fans na mas kilala bilang mga bashers. Ito ay isang malalim na sugat sa psikolohiya ng isang atletang Pinoy. Bawal matalo si Casimero dahil ang pagkatalo niya ay magiging isang piyesta ng pangungutya mula sa kanyang sariling kababayan. Maraming mga Pilipino ang tila nag-aabang sa kanyang pagbagsak, handang mag-post ng mga memes, magsulat ng mga mapanirang komento at sabihing, sinasabi ko na nga ba, mayabang lang yan. Ang crab mentality ay muling mangingibabaw. Para kay Casimero, ang laban kay Nery ay hindi lamang laban sa Meksikano, kundi laban sa boses ng milyon-milyong kritiko sa Pilipinas. Kailangan niyang manalo upang patahimikin ang mga ito, upang patunayan na ang kanyang kayabangan ay may basihan, at upang ipalala sa lahat na siya isang tunay na kampiyon. Ang pagkatalo ay magbibigay katwiran sa lahat ng masasakit na salita ng kanyang mga bashers. Ito ay magiging isang pambansang kahiyan na ipapataw sa kanya ng kanyang sariling makababayan, isang bagay na mas masakit pa sa anumang suntok ni Nery. Ang tagumpay ay ang tanging paraan upang ibalik ang respeto ng isang bansa na mabilis makalimot sa nakaraang tagumpay kapag humarap na sa kasalukuyang kabiguan. Ang paghahanda para kay Luis Nery ay nangangailangan ng higit pa sa pisikal na pagsasanay. Ito ay nangangailangan ng isang total na pagbabago sa disposisyon ni Casimero. Maraming bagay ang bawal niyang gawin sa kampo at sa taas ng ring upang masiguro ang tagumpay. Una, bawal ang muling magkaproblema sa timbang. Ang kasaysayan ni Casimero sa weight cutting ay puno ng kontrobersiya. Kontra kay Nery, isang boksingero na kilala rin sa pagiging disiplinado.
Kahit na may issue rin sa nakaraan, ang anumang palatandaan na kinaan dahil sa maling pagbabawas ng timbang ay magiging mitsa ng kanyang pagkatalo. Kailangan niya maging professional sa bawat oras, minuto o segundo. Pangalawa, bawal ang kampante o overconfident. Si Luis Nery ay hindi isang walk over the park lang na kalaban. Siya ay mabilis, may power, at marunong gumamit ng mga angles. Ang pag-aangas ni Casimero na madalas siyang ginagamit upang takutin ang kalaban ay maaring maging banta sa kanya kung hindi niya seryosoy ng bawat suntok ng Meksikano. Bawal siyang maaliw sa itaas ng ring kung hindi pa tapos ang laban. Pangatlo, bawal ang one-dimensional na atake. Ang power ni Casimero ay kilala sa buong mundo. Ngunit, kung aasa lamang siya sa isang lucky punch, maaari siyang mapag-aralan ni Nery. Kailangan niya magpakita ng technical na boxing, magandang depensa, jabs, at counter-punching, at kung paano habulin kung sakaling tatakbo si Nery. Lahat ng mga bawal na ito mga kwento ay nagpapatunay kung gaano kakritikal ang laban na ito. Ang tagumpay ay hindi makukuha sa lakas lamang, kundi sa disiplina, talino, at perpektong execution ng mga plano. Ang bawat pagkakamali, bawat paglabag sa mga bawal na ito ay direktang magdadala sa kanyang kabiguan. Pero mga kwento, alam niyo ba, mayroon ding malaking takot na lumulutang sa mundo ng boxing. Ang kakayahan ni Luis Nery na tapusin ang karera ni Casimero sa pamamagitan ng isang nakakahiyang late round knockout. Ang naratibo ay nagsasabi na dahil sa edad ni Casimero at sa kanyang mga nakaraang isyu, ang kanyang stamina ay maaring bumigay sa huling bahagi ng laban. Marami ang nag-akala na kapag umabot ang laban sa championship rounds, ikasiyam hanggang ikalabing-dalawa, ang pagod at walang humpay na atake ni Nery ay tuluyang magpapabagsak sa Pilipino. Ito ang pinakamasamang senaryo, ang makitang tuluyang ma-outclass at ma-knockout ang Cuadro Alas habang ang mundo ay nanonood. Ngunit, narito naman mga kwento ang malaking pagkakamali ng mga kritiko at ni Nery mismo. Sa kabila ng lahat ng pressure, sa kabila ng lamig ng kristan, at sa kabila ng ingay ng mga bashers, si John Riel Casimero ay nananatiling isang elite warrior. Ang lahat ng bigat ng mga dahilan kung bakit bawal siyang matalo, ang ligasiya, ang kahiyan at ang pambabatikos ay magsisilbing pinakamalakas sa panggatong sa kanyang puso. Ang tigre ng ormoc ay hindi madaling mapapahiya kapag siya ay nasusukol. Kapag ang mundo ay nagsasabing hindi niya kaya, doon lumalabas ang kanyang pinakamapanganib na anyo. Ang takot na mapahiya sa late rounds ay papalitan niya ng determinasyon na tapusin ang laban ng maaga. Ang takot na mapahiya sa late rounds ay papalitan niya ng determinasyon na tapusin ang laban ng maaga. Mga kakwento, sa dulo, ang pagtutuo sa Bishkek ay magiging isang deklarasyon ng panibagong simula. Ang Cuadro Alas ay muling magliliyab. Ang lahat ng mga bawal ay kanyang susundin ng may matinding disiplina. Ang suntok ni Nery ay kanyang sasaluhin ng bakal na panga at ang kanyang sariling power punch ay titiyak na ang kamay na itataas ay ang kamay ng Pilipino. Sa April 18, 2026, ang tagumpay ay hindi lamang pangarap. Ito ay isang realidad na susulatin ni Casimero sa dugo at pawis upang patunayan sa mundo at higit sa lahat sa kanyang sariling bansa na siya pa rin ang tunay at nag-iisang kampiyon. Ang tagumpay ay pabor sa kanya dahil ang kanyang puso ay hindi marunong sumuko. Pero mananatili ang lahat na ito ng mga prediksyon sa ngayon. Sa bansang Kyrgyzstan na malalaman kung sino talaga ang magwawagi sa digmaan. Kaya dasal at suporta ay alay natin para sa ating mandirigmang kababayan.